create a Flash application, proceed muna tayo sa file. Ito is from scratch. Ayan. Then, dire-diretso po ito ha. Then, wala na masyadong tanong. Ayan. Right-click mo dito. Pagka-open file or folder mo, right-click, new, tapos folder. Ayan. Tapos pangalanan mo siya. Sample project. So, kalimitan, again, pinapangalanan ko siya as yung surname ng estudyante, naka-capital lahat. Ayan. Click mo, tapos select folder. Save lang yan. So, ito yung magpo-prompt. May magpo-prompt sa inyo to trust the authors. Ayan. Yes. Click mo lang yung yes. Ayan. So, from scratch again, walang laman, ano. So, step by step, sundan po natin ulit. So, the first one is to create virtual environment na tinatawag. To create virtual environment, you need terminal po. So, para buksan yung terminal, may tatlong dots dito. Ayan. Tapos, proceed ka sa terminal. Tapos, mag-new terminal ka. Lalabas po yan sa baba. Okay? So, again, to create, tawag dito, Python environment, we have this command. Python, double check po yung spelling, space, dash M, space, VENV, space, VENV. So, ito yung project folder mo, yung pangalan. Tapos, enter mo lang siya. Pagka-enter natin, may mapapansin nyo, meron ditong nag-generate na folder. Ayan. Ayan. So, ito yung mga laman. So, pag tapos na ito, magiging kompleto na po yan. Python.exe, activation. So, medyo mabagal siya. Ayan, nag-generate. Okay na. So, kapag tapos na, ibig sabihin, kapag naging ganito na, lumabas na yung directory, ibig sabihin, tapos na yung process. Okay? So, ito na yung activation. Now, the second step is to activate naman yung virtual environment po natin. Kasi doon natin i-install si Flash para mapasama siya dito. Pag hindi mo kasi naka-activate si virtual environment tapos nag-pip-install Flash ka, hindi sa pinaka-project mo siya mag-install, kundi sa system directory mo. To activate a virtual environment, you need to proceed sa directory natin, which is yung VENV, tapos /scripts, malaki yung S with S sa dulo. Double check again yung spelling. Yan. /activate. Yan. So, ito yung kanyang directory or path. Pag in-enter mo, possible mag-error. So, pagka-error, ito daw, kailangan natin i-enable yung pagra-run ng script sa system natin. So, we have tawag dito yung command to temporarily enable. Ayan. So, sinend ko yan sa GC. So, pwede namang up, down arrow sa keyboard para mabalikan nyo yung mga command na pinaglalagay nyo po. Pwede po yun. Para shortcut na rin. Okay? So, ang kailangan natin, set execution policy, unrestricted. Yan. Enter mo lang yan para enable yung scripting or scripting for activation ng virtual environment. Yan. Now, pwede na natin balikan ulit yung VENV scripts/activate. Yan. Enter nyo lang po. Yan. So, naka-green na. So, ibig sabihin, activated na siya. So, pwede na tayo pip install plus. Yan. Pag pip install plus, enter nyo lang. Yan. So, kailangan lang siya ng internet connection. Ayan po. Internet connection, mag-load na yung mga resources na kailangan, dependencies, libraries, yan. So, tapos na. Nagkaroon na ng plus exe dito. So, meron na tayong pip. Now, ang susunod daw po na step is to create yung ating pinaka-plus application. Okay? Or yung entry point po natin. And to do that, click mo sa labas. Ayan. So, naka-highlight siya yung box na po. Ibig sabihin, kapag nag-click tayo ng new file or new folders, dito sa labas yun magagawa. Kahanay ni VNV. And underneath, sample project. So, new file ka lang kasi ang gagawin natin is yung pinaka-entry point na file, which is app.py. Yan. Then, enter. Meron na tayong entry point na app.py. Now, we need to import Flash.
Kasi nga, ang rule natin, kapag gagamit tayo ng function or itong framework mismo, bago natin gamitin, i-import muna natin. Okay? So, from class, so maliit yung F sa unang class, import class, then malaki yung F sa susunod na class. Okay? Then, gawa tayo ng instance for app. App is equal to class, open and close parenthesis, name, underscore, underscore, name, underscore, underscore. So, ito na yung instance for class application. Now, kailangan natin ng entry point, no, para mag-run po si application. Kasi pag hindi po magra-run si class app. So, yeah. So, try natin magawa if underscore underscore name underscore underscore space dalawang equal space single quotation underscore underscore main underscore underscore. Okay? Then sa labas ha, wag po sa loob. Wag dito sa loob ha, wag diyan sa loob. So dito po sa labas pagkatapos ng single quotation. Colon. Ayan. Enter app dot run. Ayan. Then open and close parenthesis debug is equal to true. Yeah. So ito na yung pinaka entry point po natin, no, for the Plus application. Now, wala pa tayong index no, para mag-display yung index page po natin. To create and to do that, we need to use the syntax on the line number 5, app that route. Yan, app that route, open and close parenthesis, single quotation, tapos slash. So kapag binisit mo yung localhost, ito yung unang magra-run. Ito yung pinaka landing page mo. Then enter mo lang. So hindi kailangan na ng semicolon ha. So ginagamit natin si semicolon sa mga condition and dun sa pag magde-declare tayo ng function. Okay? So def or define, ito yung def. Index, yan, open and close parenthesis, walang parameters sa loob, colon, then enter. Then kung mapapansin nyo, nagre-red kasi hindi pa kompleto yung function na to. Lagi dapat may nire-return. Return, render, template. Ayan. Tapos open and close parenthesis, index.html. Ayan. So naka-yellow. So may dalawang paraan dyan. Una, import mo dito. Render, ayan. Auto-suggest naman. So kung wala naman yan, nag-yellow. Pero dapat alam mo kung bakit nag-yellow. Meron tayong quick fix na tinatawag. Highlight mo dito, quick fix. Yan. Tapos may mga option, ano yung mga suggested. Nakalagay, search for additional import, add type, ito yung una. Add from plus import render template. Pwede mo siyang i-click. Automatically nag-import na siya. Pwede po yun. Pero hindi laging successful yung ganong process ha, yung quick fix na yun. Minsan nagiging worse pa. Okay, so dapat alam mo na muna yung ano yung possible solution, then pa-quick fix mo na lang. Pero kapag nagkamali ka, possible, especially kung deletion ng function, no, baka maging masira pa lalo yung project. So, dapat alam mo muna yung nangyayari or a problem bago mo siya i-quick fix. Now, meron na tayong function. Ayan. Ang problema, wala tayong index.html. To do that, we need to create, ayan, click mo dito sa labas, templates folder. Templates. With S sa dulo ha. Yan, with S. So, naka-highlight. May folder na tayo. Ito yung kinilik ko ha. New folder. Templates. So, kita naman eh. Pag walang extension, tapos naka-arrow na ganyan, this is a folder. Pag may .py, yun po yung ay file po yun. Okay? So, highlight, naka-blue. Tapos, mag-new file ka sa loob. So, ayan, nakita sa directory. Ibig sabihin, nasa loob siya. Then, pangalanan mo, index.html. Dapat kung ano yung dineclare mo dito na HTML na pangalan, ganun din dapat. So kung malaki yung letter I nito, tapos maliit to, hindi niya madedetect kung sino ba yung index na tinutukoy mo.
So, check nyo lagi yung spelling. Ano? Yan. So, meron na tayong index.html. Now, para makagawa ng HTML, so, we can use this, yan, itong language identifier na tinatawag. So, HTML. Tapos, kung meron na, HTML, ayan, type mo lang, then, magsasuggest yan, itong number 5. Okay? So, number 5 yung pipiliin. Then, pangalanan mo yung title. Ito yung nasa pinakataas. Sample project. Yan. Then, H1, welcome to my first class app. Yan. Save mo lang, Control S lagi. Then, punta ka sa app.py, save. Then, activated yung VNB, pwede ka nang mag-class run. Pag-enter natin yan, yan. So, okay lahat yung process. Hover ka dito, tapat mo yung cursor, follow link, then ito na yung magdi-display. So, yun po yung paggagawa ng first application tool.